Kumusta mga Kanoy? So, welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano? So, ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So, meron ito pamagat na AFP chip, pagbabarilin nyo agad. Huwag kayong matakot sa Chinese. US Commander naka-alerto rin. So, ano na naman to, men? So, ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So mga kanoy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, AFP chip, pagbabarilin nyo agad. Huwag kayong matakot sa Chinese. US Commander naka-alerto rin. So parang gigil na to ah. So again, Melbs Castle, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Tayo sa giyera. Yan ang gusto. Ulit. Dapat handa tayo sa giyera. Yan ang gustong mangyari ni Pichi Romeo Brown. Tulad Dapat noong isang mo talaga. araw, nagsagawa ang PLA Navy ng hindi inanunsyong military drills malapit sa West Philippine Sea at ikinalarma to ng US Air Force. In response sa 2 aircraft carrier ng China kamuntikan pumasok sa ating EEZ, agad na magsasagawa ngayon ng Armed Forces of the Philippines ng Territorial Defense Exercises. Oo, Nako. panibagong edisyon ng pagsasanay sa giyera kontra sa China. Ang Tapos ngayon, alam na natin yan. Iiyak na naman yan ng China. Kokontrahin na naman. Tapos sila, kakagawa pa lang nila ng exercises nila. Parang sira lang din, di ba? objectives ay para maging dalubhasa ang militar sa posibleng digmaan. Dapat maging kapantay daw ng AFP ang Amerika sa mabilis na pagresponde sa pag-atake, tulad ng mabilis na pag-intercept ng F-35 fighter jet sa aircraft carrier ng China. Dahilan Yun. para bahagyang umatras ang puwersa ng mga China. Ang objective po natin dito sa exercise na ito ay maging dalubhasa yung ating mga sundalo sa territorial defense. Pero yung mga mga namumuno diyan ng mga Filipino pro-China, gustong walain nila yung mga military exercises natin. Kasi banta daw sa China. Kundi ba naman sira yung mga ulo, di ba? Padagat, langit at lupa ensayuhin niya ng AFP. Naval Yun, nice. warfare sa West Philippine Sea, coastal defense sa baybayin, at missile airstrike sa langit. Lahat ng Yun. yan sasanayin sa gitna ng bantang pananakop ng China. Kung kaya ng Amerikang ipaglaban tayo sa giyera, dapat kaya rin nating depensahan ang sarili nating bayan. Siyempre, di din tayo pwedeng magpabaya. Kaya nga tayo gumagawa ng mga exercises, di ba? Kaya nga tayo nag-i-invest tayo ng mga kagamitan. Tapos yung pagkikipagkaibigan natin, hindi lang naman talaga siya nakapokus sa Amerika. Eh. Meron din naman tayo mga ibang bansang mga kaibigan like Germany, Australia, Japan, India, di ba? Ito lang talagang mga anti-US na mga pro-China yung yung ginagawang komplikado yung lahat. Nakakainis lang. This exercise provides us with an invaluable opportunity to hone our skills, ensuring the interoperability and effectiveness of our joint forces in the face of evolving security challenges. Yun. Our mission today is very clear: to prepare ourselves comprehensively to respond to any external threats that might challenge our sovereignty. Isasama sa war games ang puwersa ng Philippine Coast Malinaw yun ha. Malinaw yun. Pakinggan natin. Respond to any external threats that might challenge our sovereignty. isasama sa That might challenge on our sovereignty. Kahit anong ano pa man yan, dapat protektahan talaga natin yung or lumaban talaga tayo. Wala na. Seryoso na. war games ang puwersa ng Philippine Coast Guard at Police. Sa oras kasi na magkagera, syempre hindi lang tayo dapat umasa sa AFP. Dapat lahat ng law enforcement unit may alam sa giyera. Kaya sa magigitang nating security guard dyan, pag nagkagera talagang for sure napakalaking tulong nyo. Oo. Syempre, ganun naman talaga yun eh. Like, I think magsisimula siya sa Armed Forces, Navy, tapos Air Force.
I think sila yung pinaka-main, and then susundan yun ng mga Coast Guard, may mga reservist pa, 'di ba? At may mga pulis pa, yung mga CAFGO pa or whatsoever. Tapos syempre yung mga security guard. Tapos ano pa ba? Yung mga RO student, yung mga nag-graduate ng ROTC, yun nga mga reserve, I think yun. Tapos yung mga security guard, tapos syempre yung civilian na, yung pinakahuli talaga na option, 'di ba? Yung mga tao dito kasi, yung mga Filipino pro-China na yun ayaw daw nila magkagulo. Kapag gusto nating tumindig men, sinasabihan agad tayo na kayo harapin nyo, pumunta kayo doon sa WPS, makipagdigma kayo. Biglang ganun yung bungad eh. 'Di ba? Ewan ko, nasasaktan siguro sila kaya yun, kung ano-ano na lang yung pinagsasabi nila. Yung civilian, yun na yung pinaka-last option. 'Di ba? Kasi syempre yung civilian sasanayin pa yun eh. Unlike dun sa mga police or yung mga security guard or yung reservist, ano na sila, meron na silang some kind, anong tawag dyan? Experience. Ako reservist naman ako, pero Navy. So yun nga, Navy reservist. Tingnan ko ulit yung papel ko doon, i-check ko yun. Basta Navy reservist ako. Pera tayo, lahat-lahat ng mga ahensya Pero ROTC lang yun sa school namin ba? Ewan ko kung anong ano yun. na ito ay magtutulong-tulong. Isasama rin po natin ngayon sa exercise na ito yung mga reservists natin. Dahil of course, kung sakaling may mangyari, dapat alam ng mga reservists natin kung ano yung gagawin nila at paano sila papasok dun sa overall campaign natin sa pagdepensa ng ating Intelligence report ang isa sa napakahalaga sa digmaan. Dito masusubok ang galing ng cyber warfare. Kung aatake man tayo, dapat eksaktong lokasyon tulad ng precise strike ng Israel. So, meron tayong mga Yun nga yung isa din sa pinakamaganda eh, yung way ng Israel na pakipagdigma. Grabe, sobrang talino talaga nila men. grupo ng mga cyber warriors. Ang gagawin po nila is that they will try to Cyber din. defend our network, no, from cyber. Kasi nga kung yung narrative ng kalaban ang umiiral, talo ka na dun sa gera na yon. Ganyan din nangyayari sa South China Sea at sa West Philippine Sea, di ba? Alam natin yan na kahit na tayo yung binabangga ng mga Chinese Coast Guard at ng mga Chinese militia, ang lumalabas sa balita kung minsan tayo pa ang bumangga sa kanila, no? Fake Kasi nakokontrol din nila yung media, tapos mabilis silang magpalaganap ng fake news. news. So we have to counter that and we have to rehearse that in times of war. Ang pinakamahalagang parte ng Dagit Pa exercises ay ang pagkupkop mula sa teritoryong nasakop na ng China. Dito maglulunsad ng pang-atake ang AFP para mabawi ang ating teritoryo. Mukhang naghahanda ng AFP baka kasi masakop ang Pag-asa Island. Yung West Philippine Oo nga eh, yung Pag-asa Island din, narinig ko na rin yun na parang yun yung tinatarget naman. Sea will be conducting a series of exercises, all of which will be taking part in the western portion of Palawan. We will be having island seizure exercises, amphibious counter-landing exercises, and air defense exercises. Kasama dyan yung joint intelligence, surveillance, and reconnaissance and maritime security exercises. Kayo, handa ba kayo kung sakaling magkagulo? So yun, handa ba kayo daw? Siyempre, handa tayo, men. Para sa bansa natin to. 'Di ba? Para sa bansa natin to. So, palag-palag na. Siyempre, paunahin muna natin yung ano. Tapos, ewan ko lang yung sa akin kasi medyo na na ako. Pero may, ako dun, may some kind certificate ba yun na some kind reservist ako. So, maybe, if ever, talaga, things will get ugly or ma-short ng tao yung natin, yung Navy or whatsoever. Siyempre, tutulong tayo. Huwag na natin hintayin na kung nanonood kayo ng Pulang Araw, men, 'di ba? Doon makikita nyo kasi kung yung ginawa ng mga kababayan natin, yung mga guerrillas, 'di ba? Na pakikipaglaban sa mga Hapon. Huwag na nating hintayin na dumating pa tayo doon. Yung tipong masakop na tayo, saka lang tayo lalaban. 'Di ba? Mas maganda yung nasa labas pa lang sila. Kung kakailanganin na ng personnel or civilian help ng natin, mga otoridad natin, syempre tayo na yung magkusa para hindi na maging ugly pa yung mga family natin dito.
hindi sila maapektuhan din kasi grabe men, sobrang pait ng war if ever. 'Di ba? Yung mga kababaihan, ginagalaw nila yung mga bata, inaano yung mga kalalakihan, sinutsugi, 'di ba? So, if ever, though wag naman sana, pero syempre kung darating talaga yung panahon na yan, wala tayong ano, kundi lumaban talaga tayo, 'di ba? Na hindi pa siya totally huli ang lahat. Kasi wala eh, tayo lang din naman yung some kind maano diyan eh. Ewan ko lang dito sa mga politiko kung yung iba diyan, yung mga mayayaman, sila masi-secure sila, pwede silang mag-flee sa ibang bansa. Pero tayo na hirapan, wala nga tayong pamasahe ng bus eh. Yung airplane pa kaya. 'Di ba? So, ano na talaga 'to, if ever talaga magluloko 'tong China na 'to, wala, palag-palag na talaga. 'Di ba? Tapos siyempre sa ngayon, ipagdasal na lang natin or magdasal tayo na sana huwag sanang humantong sa ganyan. Pero siyempre yun nga, if ever lang talaga na, mapupunta tayo sa ganyang sitwasyon, 'di ba? Protektahan natin yung ano natin, yung bayan natin. Gaya nung ginawa nung mga nakaraang ano, 'di ba, mga heroes natin. Kasi wala eh, sa ngayon the way nakikita natin yung China is wala, pa-ano talaga sila, pa-aggressive na talaga sila. Like, hindi na talaga sila mapipigilan. Ewan ko lang, kasi ngayon, may nakita na ako mga video na nanalo na nga si Donald Trump. Ano. Ewan ko kung ano naman yung ano, some kind plan ni Donald Trump dyan sa China or yung mga the way sila mag-usap ni Xi Jinping na presidente ng China, di ba? Kung makakatulong ba sa atin yan or same lang din na parang medyo hanging, you know. Well, yung MDT naman natin between America is still nandyan pa rin naman yan. Pero, yun nga, ano yung, ano ba? Ano yung gagawin kaya ng US ng China? Magbe-benefit ba tayo or hindi? Something like that. So, ipagdasal-dasal din natin yan. So, again, hanggang dito na lang muna. Kayo naman sasabihin nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Melvs Castle, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC, peace out.